Ika-29 na kabanata. Sa pagpapatuloy, pinagalaw ng matanda ang ginawa niyang espada na gawa sa enerhiya. Na sinalubong nito ang mga itinira ng ating bida na madali niya itong nawasak. Tumagos ito na dumaplis sa muka ng ating bida na ikinangiwi niya ng bibig. At pagkatapos muli na naman siyang humampas ng kanyang espada na makikita ang makapal na hiwa sa hangin habang umikot ang espadang gawa sa enerhiya sa likod niya. Winasiwas niya ang kanyang espada upang harangin ang mga espadang enerhiya. Dumistansya ang ating bida habang nakatingin sa matanda. At pagkatapos mabilis siyang tumalon sa ere. Nahinampas niya ng kanyang espada ang matanda. Ngunit madali lang naiwasan ito. At pagkatapos naharang ng matanda ang ginawang suntok ng ating bida. At gumanti ito na nagpaulan sa kanya ng mga suntok. At isang hiwa na naman ang makikita sa hangin na gawa ng ating bida. Nagulat siya nang patungan lang ito ng matanda habang tumatawa. At sinabi sa kanya nito na binata, hinahangaan ko ang iyong determinasyon at pagsisikap upang matiyak na makakatakas ang iyong mga kapatid. Dagdag pa niya na pero nagsisimula na akong mainip. Tinignan siya nito na may pagmamaliit at sinabi pa na halata na ang magiging resulta, pero kung mamamatay ka rin lang, mas mabuting ilabas mo na ang lahat ng iyong lakas. Nakangiting naiinis naman ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na ang buwisit na kupal na matandang ito. Winasiwas ng ating bida ang kanyang espada na ikinatalo ng matanda mula rito. Nadumistansya ito sa kanya na bumaba sa sahig na nakatingin sa kanya. Tumingin ang ating bida sa kanyang gilid sinabi sa kanyang isip na salamat, si Chongsang at si Changwo daw ay tuluyan ng nakaalis na makikita ang pintuan. Dagdag pa niya habang hawak ang espada na nilagyan niya ng enerhiya na mabuti daw naman. Sumigaw ang ating bida na naiisip pa niya na mukhang dito na matatapos ang lahat para sa akin. Dagdag pa niya sa kanyang isip na ang matandang to ay napakalakas. Sa paningin niya, isa lang akong walang kwentang langgam. Pero, may mga langgam na sapat ang tapang para lumaban. Sinigaw pa ng ating bida sa kanya na tanggapin daw niya ito. At isang mga malalaking slash ang kanyang pinakawalan sa harapan papunta sa matanda. Na makikita ito sa harapan nito na pinagmamasdan lang ng matanda. At napasabi sa isip na makikita ang muka nito na mas marami kang galaw kaysa dati. Pero ito daw ay walang silbi. Itinaas ang kanyang kamay at naglabas ng enerhiya na sinabi pa nito na alam ko na ang galawan mo. Nagumawa ito ng isang lambat na gawa sa kanyang enerhiya. At pagkatapos iniharang niya ito sa kanyang harapan. At ang mga itinira ng ating bida na mga slash ay naharang nito na unti-unting nawawala kapag tumatama. Mula sa kanyang mga ginawang slash tinutok niya ang kanyang espada sa gitna nito patungo sa lambat na enerhiya. Sa tindi nito halos hindi makalampas ang espada niya. Na makikita silang dalawa na patuloy sa pag-atake. At ilang sandali pa bumigay ang gamit na espada ng ating bida na ito ay bumaluktot. Nangangalit ang ngipin ng ating bida na may pawis sa pisngi na napatakla. At pagkatapos winasiwas niya ito na pinaikot. Nahumakbang siya papalayo habang tumatawa ang matanda sa kanya. Na sinabi sa kanya nito na lahat ng mga magarang galaw ay distraksyon at ang tunay na atake ay nasa likod. Aba naman, sinusubukan mo talaga ang makakaya mo. Nang biglang isang manipis na guhit na enerhiya ang makikita na may tinamaan ito na makikita ang dugo na tumalsik sa hangin. Nagulat ang matanda sa pangyayari nang madaplisan siya ng ginawang atake sa kanya ng ating bida. At napasabi na ano? Paano daw nangyari yon? Na sinabi ng ating bida sa kanya habang nalalaki ang mata nito na kung nasopresa daw ba siya. At sinabi ng ating bida sa kanya na bago ko isagawa ang atake, naglagay ako ng isang maliit na sorpresa. Ang mga matatandang katulad mo talagang madaling basahin. Pagkatapos mong harangin ang atake na yon, gusto mong magsimulang magleksyon sa akin. Dagdag pa niyang sinabi sa matanda na tinaimin ko ito para matamaan ka habang nasa gitna ng sermon. Kaya, nagustuhan mo ba? Tumugon ang matanda sa kanya na ano daw ang kanyang ibig sabihin. Nakangiting sinabi ng ating bida na itinuro ang kanyang noo at sinabi na tingnan mo ang iyong noo. Ito ang patunay na talo ka. Habang nagsasalita siya isang enerhiya ang lumitaw sa kanyang harapan. Gawa pala ito ng matanda na ang palad nito ay malapit na sa ating bida. Napakrus naman ng dalawang braso ang ating bida na hinarang ito. Sa lakas ng atake nito sa kanya napatilapon siya ng malayo. Hanggang sa nabutas ang pader na patuloy sa paglipad sa hangin.
Napasukan ng dugo ang ating bida habang nakakrus ang mga braso. Sinasabi niya sa kanyang isip na hindi man lang niya binawi ang kamay niya. Para niyang kontrolado ang mismong espasyo. Hindi ko man lang alam na may ganoon pala. Nagulat naman ang matanda nang makita niya ang ating bida na buhay pa at sinabi na imposible daw ito. Hinarang niya ang tirang nilaan kong pumatay sa kanya. Dagdag pa niya na nung tumama ang kamay ko sa kanya, inabsorb niya ang tama sa pamamagitan ng pag-ikot. Sa ganoong sandaling oras, na makikita ang muka nito na hindi makapaniwala. At pagkatapos muli na naman siyang tumira ng finger key na sinigaw pa nito na kung gayon tikman daw naman niya ito. Napangiwi ng muka ang ating bida habang malapit na ang itinira sa kanya ng matanda at sinabi sa kanyang isip na buwisit tong matandang ito. Patuloy pa rin siyang umaatake sa akin. Mabilis namang umikot sa hangin ang ating bida upang harangan ang enerhiya ng matanda na itinira sa kanya. Na mabilis namang bumagsak ang ating bida sa ilog. Hanggang sa siya ay pumailalim. Tinignan siya ng matanda habang patuloy sa pagbula ang tubig sa ilog. Na sinabi nito habang makikita ang paa nito na 2 beses niyang hinarang ang atake ko, napakahusay niya na nakakatakot. Kailangan ko siyang patayin mismo para makasigurado pero nararamdaman ko ang presensya ng Zhuge Liang at ng iba pang tao. Sinabi pa nito na kung manatili ako at ipakita ang sarili ko, baka mahuli ako ng lintik na pulubing humahabol sa akin. Dagdag pa niya habang naglagay ng enerhiya sa kanyang paa na hindi ko na kayang isugal pa ito. At pagkatapos tinadyakan ang sahig na sinabi pa niya ang pinakamainam na gawin ay burahin ang lahat ng bakas ko rito at maglaho. Dagdag pa ng matanda habang winasak niya ang lugar na maswerte ka pa rin binata. At makikita ang kainan na winasak niya ng kanyang enerhiya. At lumipas ang ilang sandali, dahang-dahang iminulat ng ating bida ang kanyang mata na sinasabi ng dalawa sa kanya na brother. Na makikita siyang basa na hawak siya sa ulo na sinasabi pa ng dalawa sa kanya na ayos lang daw ba siya. Na sinabi naman ng ating bida sa kanyang isip na nakakapagtaka. Inakala ko na susugurin niya ako. Dagdag pa niya habang makikita ang matanda na nasa ere sino daw kaya siya. Napangiti ang ating bida nang makita niya ang dalawa na si Changwo at Chongsang na mga lumuluha ang mga ito. Na sinabi pa niya na grabe. Ang galing niyang lumaban. At dito na po nagtatapos ang ika-29 na kabanata. Ika-30 kabanata. Sa pagpapatuloy, umalis na sila malapit sa ilog. At ilang sandali pa sumuka ng dugo ang ating bida na napasabi naman ang dalawa na sasok. At inalalayan nila ang ating bida habang nahihirapang tumayo na napasabi si Chongsang na sasok, ayos ka lang ba? Na sinabi naman ni Changwo na hindi ka pa pwedeng mamatay, sasok. At napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na puta. Hindi na kaya ng katawan ko. Malapit na magkabitak-bitak ang mga braso ko at ang loob na kiko ay nasira at labis na pagod. Naiisip pa niyang sinabi na Gumjuksan, hayop ka. Hindi ko inisip na maghahanap ka pa ng matandang halimaw para patayin ako. Umalis na yung matandang iyon. Pero siguro may iba pang mga sorpresa na inihanda si Gumjuksan. Dagdag pa niya na kung hindi tayo makatakbo at makapag-recover sa isang ligtas na lugar. Nang naputol ang pag-iisip niya nang may nagsalita na makikita ang paa nito na nagulat at sinabi na ano daw ito. Bakit daw buhay pa siya? Nakalagay ang malaking espada sa balikat nito at sinabi pa sa kanya na ang mga hangal na 7 Dangangu bandits. Mukhang lahat sila'y nabigo at namatay sa ilalim ng gumuho na gusali. Dagdag pa nito habang nakangiti sa harapan ng ating bida na hindi daw ba nila kayang patayin ang 3 batang shamans. Napakahangal daw talaga ng mga yon. Napatingin ng seryoso ang ating bida sa kanya na napasabi sa kanyang isip na buwisit. Huli na ba para tumakas? Na sinabi naman ng leader ng tulisan sa kanya na gayunpaman, mapalad kami. Humalakhak ito sa tuwa at sinabi pa sa ating bida na nag-aalala ako na baka kailangan naming ibalik ang pabuya dahil nabigo si Palyong. Pero ngayon, pwede pa tayong humingi ng bonus mula sa pamilya Wu. Na napasabi naman sa isip ang ating bida na ano ba yan? Sinabi niya lahat ng impormasyon nang walang nag-udyok. Na napatingin ng seryoso ang ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na Gumjuksan, Li Palyong, pamilya Wu, matandang lalaki na may hindi masirang ki. At itong malaking lalaki sa harapan ko. Hindi ko alam kung paano pero mukhang may koneksyon silang lahat, di ba?
Dagdag pa niya habang humarang si Chongsang sa kanilang harapan na buwisit ang lala nito. Isa-isa silang dumadating. Paano ako nakatagpo ng napakaraming kaaway sa pinakamahina kong kalagayan? At saka, ang kinapinapakawalan niya ay hindi pangkaraniwan. Hindi bababa sa vertigo. Ang isang lalaking may mastery ng vertigo ay pupurihin bilang elite sa karamihan ng mga angkan. At maaari pa siyang maging unang henerasyong disipulo sa mga kilalang angkan. Pinunasan niya ang mga tumutulong mga tubig sa kanyang muka na sinabi pa niya sa isip na may mga nakatagong kayamanan ba ang dangangu. Bakit sunod-sunod na lumilitaw ang ganitong klaseng mga tao? Tumayo ang ating bida at sinabi niya na Chongsang umalis ka dyan. Nagulat naman ito at napasabi na Sasok. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na Gumjuksan, hayop ka. Kung sa isang himala makaligtas akong buhay, pupunitin kitang pira-piraso. At pagkatapos sinabi niya na hoy, ikaw. Na nagulat itong tumugon na ha. Sinabing muli ng ating bida na ikaw nga ang tinatawag ko. Tinutukan niya ito ng kanyang espada at sinabi na sobrang sama ng pakiramdam ko ngayon. Tigilan mo ang pagyayabang bago kita patayin at umalis ka habang maayos pa akong nagsasalita, okay? At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na kailangan kong magpakitang matigas. At kailangan kong patuloy siyang udyukan para makagawa ng puwang. Nagtataka itong tumugon at sinabi na ano? Paano naging ganito kayabang ang isang shaman? Nawala na ba ang katinuan mo? Para magsalita ng ganyan kay dakilang Gong Sasyok sa dangangu. Imposible yan ang hindi nawawala sa sarili mo. Nagsalita muli ang ating bida na sino man ang Gong Sasyok o anuman ang pinagsasabi mo. Wala akong pakialam kaya umalis ka na. Patatawarin kita sa pagkakataong ito. Hindi ba't magandang pagkakataon ito para makatakas ka? Tama ba? Na napanganga na lang ito sa kanyang harapan na hindi makapaniwala. At itinuro ang kanyang sarili na sinabi sa ating bida na talagang baliw ka na. Hindi mo ba alam ang pangalan ko? Ako si Gong Sasyok. Si Gong Sasyok. Kilala ako ng lahat dito sa lugar na ito. Subukan mong alalahanin muli ng iyong mga alaala. Na naiinis na sinabi ng ating bida sa kanya na lumayas ka na, sa tingin mo ba kikilalanin ko ang isang hamak na tulad mo? Huminga ng malalim ang ating bida at sinabi pa sa kanya na hoy, kalimutan mo na yan. Sumugod ka na. Sa tingin mo matatalo ako sa isang basabulero sa kalsada. Tinawanan lang siya ng malakas ng mga ito. Tumingin sa kanyang mga kasamahan at itinuro ang ating bida at sinabi na nakakita na ba kayo ng isang kasing baliw niya. Hoy kayong lahat! Narinig niyo ba yon? Sobra talagang nakakatawa siya. At nang nakakuha na ng tiyempo ang ating bida, mabilis niyang inatake ito. Mabilis namang napansin ito ng leader ng tulisan na si Gong Sasyok na napatingin siya dito. Winasiwas ng ating bida ang kanyang espada sa liig nito. At ilang dugo ang pumuslit sa hangin. Nadaplisan lang pala ito sa liig na napangiti itong sinabi na isang biglaang pag-atake. Dagdag pa niya na anong klaseng shaman ka. Naiinis ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na masyadong mababaw. Ang buong liig niya ang pinuntirya ko. Gumanti ito ng atake na mabilis na winasiwas niya ang kanyang malaking espada sa ating bida habang sinasabi na ikaw na si Raulong bata. Mabilis namang hinarang niya ito ng puluhan ng espada ng ating bida. Ngunit hindi iyon sapat para mapigilan niya, kaya naman ay napaatras siya. Dala naman ang unang laban niya kaya madali lang siyang nanghina at nanginginig ang buong katawan na napasuka pa. Na sinabi niya sa kanyang sarili na buwisit. Kahit isang atake lang, nahihilo na ako at gusto kong sumuka. Napasigaw naman ang dalawa sa kanya na nag-aalalang sinabi na Sasok. Tumugon ang ating bida at sinabi na huwag daw silang masyadong lumapit sa kanya. Dagdag pa niya sa kanyang isip na kung nasa maayos lang ang katawan ko. Wala lang sakin ang bugbugin siya. Buwisit. Makikita ang sandata ng leader ng tulisan na sinabi niya na anong klaseng shaman ang umaatake ng pasikreto. Muli na naman naghanda ito ng atake na sinabi pa na walang kahit anong respeto o dangal sa mga nakatatanda. Ang isang bulok na batang spoiled na tulad mo kailangang matutong rumespeto. Nahinampas nito ang kanyang sandata sa ating bida na sinabi pa niya na ayusin ko yang mabaho mong ugali. Kahit na nahihirapan ang ating bida, patuloy pa din hinaharangan niya ang lahat ng ginagawang atake nito sa kanya. At napasabi pa siya sa kanyang isip na alam kong hindi siya madaling kalaban. Ang lakas na inilalabas niya ay nakakapanginig. At ang bilis niya rin. Na tinamaan ang ating bida sa kanyang braso.
Bumuelo ang leader ng tulisan at malakas na ihahampas ang kanyang espada sa ating bida. Hinarang niya ito kahit na siya ay nahihirapan na napapaungol pa. Dala ng pagod madali lang siya nitong naiitulak. Hanggang sa siya ay napasandal sa puno. At masayang sinabi nito sa kanya na ang ganda nito, hayop ka. Pwede ka nang mamatay ngayon. Na mas nilakasan pa nito ang pagdiin sa espada ng ating bida habang siya ay napapasigaw sa hirap. At sinabi niya sa kanyang isip na buwisit. Hindi na daw niya ito kayang matagalan. Nangangalit ang mga ngipin at napapikit ng isang mata at sinabi sa kanyang isip na kailangan daw niya mag-isip ng paraan. Kung paano daw siya makakatakas sa bulong ito. At biglang naisip niya ang matanda na sinabi sa kanya na mga tulisan na may masasamang balak at pati na rin ang mga jigal. Ano daw kaya ang ginawa nitong batang dosa para maging target ng napakarami? At napatingin siya sa gilid at sinabi na ang mga salita ng matandang iyon. Ang mga tulisan na may masasamang balak ay tiyak na tumutukoy sa gong sa shotgun. At hindi daw ba't binanggit din niya ang mga jigal? Dagdag pa niya na ang matandang may napakalalaking kakayahan ay hindi maaaring nagkamali. At pagkatapos pinadulas niya ang kanyang espada sa sandata ng leader ng tulisan. Dagdag pa niya habang umikot siya sa hangin na ikinagulat naman ng kanyang kalaban na posibleng umalis siya nang hindi ako pinatay dahil sa mga jigal din. Sinabi pa niya sa kanyang isip na kahit sabihin nilang kapangyarihan ang pinakamahalaga, hindi makikipag-ugnayan ang mga jigal sa mga tulisan. Mag-isip ka Jinho, paano ako makakalabas sa problemang ito? Habang nasa ere, hinahanap niya ang mga ito. Na sinabi na nasaan na daw ba ang mga ito. At inikot niya ang tingin sa paligid at hindi pa rin niya ito makita. Makikita ang kanyang mata na biglang nagulat. Nang makita niya ang grupo ni Jegeljen at napasabi pa na ayon, andoon daw sila. Dagdag pa niya na talaga daw napapunta sila dito. Natumawa ang ating bida at sinabi niya na sa wakas nahanap ko ang aking kaligtasan. At dito na po nagtatapos ang ika-30 kabanata.